Sumainyo nawa ang kapayapaan, awa, at pagpapala ng Diyos. Maligayang pagdating sa Philippine Channel sa Arabic. Nais kong ipakilala ang aking sarili sa iyo. Ako si Muhammad, isang Egyptian national na naninirahan sa Pilipinas, at mayroon akong isang anak na tinatawag na Adam sa unang baitang. Kasal ako sa isang Pilipina, at salamat sa Diyos masaya akong mapabilang sa isang magaganda, sibilisadong tao tulad ng Pilipinas. Nalantad ako sa maraming pressure, problema, at patibong na naging dahilan upang maging matatag akong tao na hindi madaling talunin. Napansin kong maraming problema ang nangyayari sa pagitan ng mga Pilipino at Arabo, lalo na sa pag-aasawa, na sa huli ay nauuwi sa diborsyo at pagkakawatak-watak, ang bihag. Arabo kung paano haharapin ang mga babaeng Pilipino. Gayunpaman, nalaman ko na ang kabilang panig ng mga Filipina ay kulang din ng ilang impormasyon tungkol sa mga pag-ugali, kaugalian at tradisyon ng mga lipunang Arabo. Kaya naman gumawa ako ng mga educational videos sa Tagalog para sa mga asawang Pilipino. Tungkol sa mga kaugalian at tradisyon ng kanilang mga asawa. Bilang karagdagan sa mga makasaysayang video tungkol sa mga bansang Arabo, tulad ng Egypt, Iraq, at iba pang mga bansa, upang malaman mo ang kasaysayan at kultura ng lalaking Arabo, umaasa ako na ang nilalaman na aking ilalahad ay masiyahan ka at ito ay makikinabang sa iyo. Para sa pagpapatuloy ng iyong hinaharap na buhay. Ang mga lalaking Arabo ay tinitingnan bilang nangingibabaw, inaapi, kumokontrol, masama, at hindi gaanong mapagparaya, at ang gayong mga paratang ay nagmumula sa mga senaryo. Mula sa ilang mga pelikula, social media, at mga programa sa media na hindi nag-iiwan ng anumang bagay na gawin ang mga Arabo na ihiwalay sa ibang bahagi ng mundo para sa ilang layuning pampulitika. Maaari mong marinig mula sa iyong mga kaibigan o pamilya, huwag magpakasal sa isang lalaking Arabo dahil gagawin niya ang mga bagay sa kanyang paraan at hindi ka mag-iiwan ng puwang para sa iyong opinyon, at gagawin niya ang mga bagay sa sarili niyang bilis. Ang lahat ay dapat na mas mabilis hanggat maaari. Maaaring hindi kanya mabigyan ng malinaw na larawan kung ano ang gusto niya, at hindi niya sasabihin sa iyo kung ano ang nasa puso niya, ngunit kapag nakapagdesisyon na siya, kung tatanggi ka o sasang-ayon, hihilingin niya sa iyo na umalis o manatili sa kanya. Hindi niya sasabihin sa iyo ang isang desisyon nang hindi nagpapasya, dahil malamang na siya ay isang makatwiran na gumagawa ng desisyon, dahil siya ay alam at paulit-ulit na sinasabi na kailangan niyang punan ang posisyon ng isang maayos na kagalang-galang na tao sa pamilya. Habang ipinagyayabang niya ang kanyang sarili, ay maririnig mo, huwag magpakasal sa isang lalaking Arabo, dahil hindi siya magkakaroon ng oras para sa iyong pang-araw-araw na drama, at hindi siya magkakaroon ng oras para sa iyong mga kasinungalingan. Siya ay isang tao na may pananaw, nagnanais na makamit ang gusto niya, anuman ang mga hadlang. Walang pipigil sa kanya, habang tumitingin siya sa hinaharap. Nabubuhay tayo sa ating araw, ang mga Arabo ay tinuturuan sa mga paaralan sa paraang naiiba sa mga mamamayang Pilipino. Sila ay may posibilidad na maging magalang at bukas ang mga pinto sa mga estranghero. Ang ibig sabihin ng mga estranghero ay mga panauhin, kahit na hindi sila kapamilya. Ngunit maririnig mo na sinusunod nila ang kanilang mga instincts, dahil sila ay mga taong pinagkaitan ng bukas na relasyon. Ang pag-aasawa ay mahirap para sa kanila. O impossible. Kaya naman bumaling sila sa mga dayuhang babae para madali silang pakasalan. Nagdadala ng mga baluktot na ideya tungkol sa kakaibang pakikipagtalik. Ngunit sasabihin ko sa iyo, mangyaring, huwag magpakasal sa isang lalaking Arabo kung sa palagay mo ay ang pagkababae sa iyo ay lumampas sa kanyang interes, dahil kapag siya ay nagmamalasakit, siya ay nagmamalasakit ng husto. Ngunit maririnig mo na sinusunod nila ang kanilang mga instincts, dahil sila ay mga taong pinagkaitan ng bukas na relasyon. Ang pag-aasawa ay mahirap para sa kanila. O impossible. Kaya naman bumaling sila sa mga dayuhang babae para madali silang pakasalan. Nagdadala ng mga baluktot na ideya tungkol sa kakaibang pakikipagtalik. Ngunit sasabihin ko sa iyo, mangyaring, huwag magpakasal sa isang lalaking Arabo kung sa palagay mo ay ang pagkababae sa iyo ay lumampas sa kanyang interes, dahil kapag siya ay nagmamalasakit, siya ay nagmamalasakit ng husto. Ang mga Arabo ay mga taong kabilang sa mundong Arabo, na isang pangkat ng mga bansang nagsasalita ng wikang Arabe at nagbabahagi ng pamana sa kultura, kasaysayan, at relihiyon. Ipinagmamalaki ng mga Arabo ang kanilang pagkakakilanlan, tradisyon at moral,
ngunit nakikipag-ugnayan din sila sa ibang mga kultura at umaangkop sa mga pandaigdigang pagbabago. Sa video na ito, susubukan kong ipakita sa iyo ang ilan sa mga pangunahing aspeto ng karakter, kaugalian at moral ng mga Arabo, at kung paano mo sila haharapin sa isang magalang at palakaibigan na paraan. Ngunit bago yon, nais kong ituro na ito. Hindi kinakatawan ng video ang lahat ng Arabo o lahat ng bansang Arabo. Mayroong pagkakaiba-iba at pluralismo sa kulturang Arabo, at walang katangian o pag-uugali ang maaaring pangkalahatan sa lahat ng Arabo. Sa makatuwid, hinihiling ko sa iyo na tanggapin ang artikulong ito sa isang bukas at edukadong diwa, at tandaan na ang mga Arabo ay mga individual na tao na may iba't ibang opinyon, damdamin, at karanasan. Ang katangian ng mga Arabo. Ang mga Arabo ay nakikilala sa pamamagitan ng ilang mga personal na katangian na sumasalamin sa kanilang mga halaga at prinsipyo. Kabilang sa mga katangiang ito, pagkabukas palad, gustong-gusto ng mga Arabo na maging mapagbigay sa kanilang mga bisita, kaibigan, kapitbahay, at maging sa mga estranghero. Itinuturing nilang mataas na bertud ang pagkamapagpatuloy, mabuting pakikitungo, at paggastos para sa Diyos. Nagbibigay sila ng pagkain, inumin, regalo, at tulong ng walang pag-aalinlangan o pag-asa ng material o moral na pagbabalik. Kung bibisita ka sa isang bahay na Arabo, makikita mo na ang may-ari ng bahay ay masigasig na pasayahin ka, at matugunan ang iyong mga pangangailangan, at maaaring magalit siya kung tatanggihan mo ang kanyang alok o kahilingan. Sa makatuwid, dapat kang magpasalamat at magpahalaga sa kanyang pagkabukas palad, tanggapin ang ilan sa mga iniaalok niya sa iyo, at pasalamatan siya sa kanyang mabuting pakikitungo. Kinakailangan din para sa asawa ng isang Arabo na magbigay ng mabuting pakikitungo sa kanyang mga bisita at mga bisita ng kanyang asawa sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanila ng pagkain at inumin. Ang mga mainit at malamig na inumin at tubig ay kabilang sa mga pangunahing kaalaman sa mabuting pakikitungo para sa mga Arabo. Kapag may dumating na panauhin, ang asawa ng isang Arabo ay dapat na unang magbigay ng mabuting pakikitungo sa mainit na inumin at tubig. Ang ipinagyayabang ng kanyang asawa sa harap ng kanyang mga bisita. Ang parehong naaangkop sa pagkain. Kung oras na para kumain, dapat mong malaman na ang asawang Arabo ay ganap na hindi tumatanggap na iwanan ang kanyang mga bisita ng walang pagkain. Kaya maging isa na magtanong sa iyong asawa tungkol sa estilo ng mabuting pakikitungo ng iyong mga bisita. Siguraduhing maging bukas palad tulad ng iyong asawa upang hindi ka maging simbolo ng pagiging kuripot o kahalayan. Spontaneity, gusto ng mga Arabo na maging kusang loob at prangka sa pagpapahayag ng kanilang mga damdamin at opinyon. Ipinapahayag nila ang kanilang kagalakan, kalungkutan, galit, at pagmamahal ng direkta at konkreto. Tumatawa sila ng malakas, umiyak ng husto, galit, at nagmamahal ng malalim. Gumagamit sila ng body language, galaw, kilos, at ekspresyon ng mukha upang maiparating ang kanilang mensahe. Maaari silang maging masigasig, madaldal, at kasangkot sa mga paksa at pag-uusap. Kung makikipag-usap ka sa isang Arabo, makikita mo na nagmamalasakit siya sa iyong sinasabi, nagbabahagi ng kanyang opinyon, nagtatanong sa iyo tungkol sa iyong buhay, at nagbibigay sa iyo ng payo ayon sa nakikita niyang angkop. Sa makatuwid, dapat kang maging tapat at bukas sa kanya, tanggapin ang kanyang opinyon at payo ng bukas ang mga kamay, at ipahayag ang iyong interes at pagpapahalaga sa kanyang sinasabi. Katapatan, gustong-gusto ng mga Arabo na maging tapat sa kanilang mga pamilya, kaibigan, komunidad, bansa at relihiyon. Itinuturing nilang ang mga relasyon sa lipunan, pamilya at pagkakaibigan ang pinakamahalagang bagay sa kanilang buhay. Ginagawa nila ang mga tungkulin, karapatan at responsibilidad na nagbubuklod sa kanila sa iba. Ipinagtatanggol nila ang kanilang karangalan, dignidad, reputasyon at interes. Sinusuportahan nila ang isa't isa sa hirap at ginhawa, iginagalang nila ang mga matatanda, mahal ang mga bata, at nakikipagtulungan sa lahat. Kung ikaw ay isang kaibigan o asawa ng isang Arabo, makikita mong pinagkakatiwalaan ka niya, iginagalang ka, sinusuportahan ka, at tinutulungan ka niya. Sa makatuwid, dapat kang maging tapat at tapat sa kanya, panatilihin ang iyong kaugnayan sa kanya, at tumayo sa tabi niya sa kahirapan at kahirapan. Alamin na naaalala niya at hindi nakakalimutan ang mga nagkasala sa kanya o iniwan siya sa kanyang pagsubok sa mahabang panahon. Kahit na kaya niyang patawarin ang mga nang iwan sa kanya,
hinding-hindi niya makakalimutan ang nangyari noon. Ang mga Arabo ay sumusunod sa ilang mga kaugalian at tradisyon na nagpapakita ng kanilang kultura, kasaysayan at relihiyon. Kabilang sa mga gawin na ito, pagbati. Gustong batiin ng mga Arabo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga salita at kilos na nagpapahayag ng paggalang, pagmamahal, at pagpapahalaga. Gumagamit sila ng mga salitang relihiyoso, pinagpala, at adbokasya sa mga pagbati, tulad ng sumainyo ang kapayapaan, awa, at mga pagpapala ng Diyos. Maraming relihiyosong pagsusumamo sa kanilang mga pagbati, pagsiselos. Ang isang Arabo, siya man ay isang Kristiyano, isang Muslim, o isang miyembro ng anumang sekta ng relihiyon, ay ganap na hindi tinatanggap na ang kanyang asawa ay ibahagi sa mga admirers. O isang taong nakakatanggap ng pagbati sa pagkakaroon ng magandang asawa. Malayo sa asawang Arabo na ito. At maraming kaugalian at tradisyon na ipaliliwanag namin sa mga paparating na video para sa bawat bansa, para makaharap mo ang iyong asawa o makitungo sa iyong kaibigang Arabo. Sana ay matugunan ng nilalaman na aking ilalahad ang iyong antas ng kasiyahan. Umaasa din ako na suportahan mo sa pamamagitan ng pag-publish ng video, pag-subscribe sa channel, at pag-activate ng bell sa YouTube at piliin ang lahat sa mga notification upang matanggap mo ang lahat ng bago sa aking Philippine channel sa Arabic. Salamat. Nawa ang kapayapaan, awa, at ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo.